Isang shocking news ang yumanig sa mundo ng showbiz. Isang kontrobersyal na litrato ang bumalandra sa front page ng isang tabloid. Dito ang actress na si Ann Curtis. Sa gitna ng isang dance number para sa ASAP X sa Boracay, aksidenteng nakitaan ng kanyang dibdib. Sa dami ng nakapanood at nakapag-record sa nangyari, kumalat sa internet ang videos at photos ng pangyayari. Kaagad humarap ang malungkot na si Ann sa press at ipinaliwanag ang pangyayari. It's something na hindi ko naman talaga sinasadyang mangyari. To have it on the front cover na walang blur, I think that's extremely disrespectful. Ang pagkalat ng imahe ni Ann sa internet at babasahin, isang pangyayaring kinondena ng mga taga-industriya. I feel violated for her, but I know na she's handling it very well. So ano lang, respeto, and not just for yung mga nagpa-publish talaga, more of yung mga nagpapasahan ng mga pictures. Nagbigay, yung nandun, oo, nagpasa, yung nagpicture, yun yung talagang how do you sleep at night. I think this will serve not just a lesson sa mga artista, but also sa mga tao na kumukuha ng litrato at nagpa-publish nito na we just all want to be respected. Pero masaya ako at proud ako para sa kanya. Wala ka dapat ikalungkot, hindi naman ikaw ang talunan dyan, di ba? Kinundi na rin ng Viva Artists Agency na siyang nagmamanage kay Ann ang pagkalat ng mga imahe ng kanilang talento. Isa raw itong pananamantala ng isang di inaasahang insidente. Ayon naman sa Deputy Secretary General ng Women's Group na Gabriela, malaking problema ang kakulangan ng batas para maaksyonan ang mga ganitong uri ng kaso kung saan kababaihan ang karaniwang biktima. Ang nakakalungkot dito, hanggang ngayon, ito pa rin yung laman at nagiging paraan para magbenta ng mga dyaryo, magbenta ng mga sites, magbenta ng mga video to some extent, para yung bang hiyain yung kababaihan. Nang isang kunin ng The Buzz ang insidenteng ito sa isang abogado, sinabi niyang maaaring kasuhan ang tabloid na naglathala ng litrato ni Ann kung mapatutunayang may mali siya sa pag-publish nito. Sa akin, the fact of the failure to blur can actually equate to malice. There's bad faith. Kasi, yun nga parang kung gusto mong mag-practice ng responsible journalism in keeping with wanting to sell news, then kahit paano, di ba, ibabalance mo yung interest ng both parties. Ilang po isang pa talaga ni Ann Clive. Yes, and well, civil case for damages. Ngayong hapon, exclusive sa The Buzz, a shocking controversy, her innermost emotion. Reveal, Ann Curtis, live sa The Buzz! Welcome to The Buzz, Ann. Yes, good afternoon, Tito Boy. Good afternoon sa lahat na nanonood ng The Buzz. What a week it has been. Yes, what Diba? a week, what a week. Pero nakita namin kung paano kayo pinagtanggol ni Sam Milby. Paano nagalit si Sam sa naganap sa Boracay. Now that he's away, well, my question is not how you're coping, but paano kayo nag-uusap? How are you in touch? Well, nagbe-BBM naman kami. Premise of my question is that you're going through tough times, hindi ba? Yes. And whenever something new comes out, kung hindi man ako mag-update sa kanya, he's the one who updates me. And alam kong he even went to the extent of reporting users or blocking users. Ganun niya ako tinutulangan through, times like Apektado talaga siya, hindi ba? Apektado. Nakita namin sa telebisyon kung paano siya nagalit. In the grand bar party para sa Babe, I Love You, nakita kayong dalawa, he embraced you tightly. Yes. What was he saying? Ano yung sinasabi niya sa'yo? Wala. He just, at that time when we hugged each other, we were just accepting na parang, we were happy that, the movie is finally over and this is it. And it's also because he was leaving right then. So we just said bye and, he missed me. That's true. At ano naman ang sinabi mo sa kanya? Did you try to stop him? No, I mean, Of course not, kasi alam ko naman na he has the Heartthrob Tour. Trabaho Trabaho ang kanyang pinupuntahan doon. At pinag-uusapan ng mga kaibigan ng Babe, I Love You dahil may mga usap-usapan na ang naganap doon sa Boracay ay bahagi ng promo ng inyong pelikula. Are you angry? I'm very angry and upset doon sa mga taong who would even think that I would go to that
extent na gagawin ko yun sa pagkatao ko, sa sarili ko na alam ko naman, hindi ko naman kailangan yun eh. I mean, ba't ako gagawa ng isang gimmick na it would disrespect myself? Violate is a word. It would diba? violate myself, and I really look upon those people who would even think that way with contempt. Kasi parang anong klaseng utak meron kayo para pag-isipan ako ng ganun? At anong klaseng tao ang makakaisip na para lamang ma-promote at para lamang manood ang tao sa iyong pelikula ay makuhubad ka sa television? Hindi naman ganun yung movie. Right. Hindi ganun yung pagkatao ko. Yung movie namin napaka-wholesome. So, ba't ako Feel gagawa ng ganong klaseng action para lang kumita yung movie? Ang hirap ng iyong pinagdadaanan, Ann. How are you moving on? Well, I spoke to my dad. And ang sabi sa akin ng daddy ko, because you know, all the issues of if we should sue, kung dapat bang